Ayan, sagutin natin yung tanong ni Madam. No, isang araw pa to eh. Sabi ni Madam, patanong lang Madam, if like sa amin na both sharing po, dami kami dalawa lang nakikikinabang, like bigyan niya ako ng pera, tinago ko, tas if need niya, bigyan ko din siya ng ano to, di naman kalakihan pero sobrang spot. Okay, yung ganito Madam, okay, pwede naman kasi yun kung halimbawa po yung jowa ninyo ay normal lang, tapos nagsusuporta din sa pamilya, katulad natin, nagsusuporta tayo sa pamilya sa Pilipinas. So hati-hati lang. So kung naghihiraman kayo at okay lang po yun na maghiraman kayo, pero okay lang siya, parang hindi rin okay. Okay, Madam, kasi pag ako ang tinanong mo, hindi ako okay. Okay? Pero sa iba kasi, give and take. 'Di ba sa relationship, sabi nila give and take. Pero ako, okay. Sa iba kasi, Madam, give and take talaga. Halimbawa, okay, sharing kayo. Pero kasi, ma'am, okay, sabihin ko to sa'yo, i-real talk kita, okay? Pag magjowa pa lang kayo at sharing na kayo, magiging katulad ka ng sorry ha, wag niyo akong anuhin. Ano lang to, may own opinion. Real talk, sa may sarili kong opinion. Kasi pag magjowa pa lang kayo, Madam, tapos sharing na kayo sa lahat, magiging alam mo yung mga Pilipino nating mga kababayan nating nasa Pilipinas na ang nangyayari din ay, okay, magjowa pa lang kayo, sharing na. Pag nag-asawa na kayo, shoulderin mo na yan lahat. Ganun. Kaya para sa akin to ha, kung depende sa inyo, kung i-apply nyo sa inyo, dapat pag magjowa pa lang kayo, yung lalaki na talaga ang nagpo-provide, para clear sa mind niya from the beginning na ipo-provide ko to, ito yung babaeng mahal ko, ito yung dapat 'di ba sabi nga ni Vice Ganda, huwag kang jojowa kung wala kang pera. Ganon. Kasi alam mo ma'am, ako ito based on my own experience, okay? Hindi pa ako nagka-jowa ng konti lang naman naging jowa ko. Yung asawa ko first time, ibang lahi yan, pero Pilipino. Pero yung jowa ko mga Pilipino, mga to the highest level, char. Okay. So ngayon halimbawa may pangangailangan ka, tapos wala siya, paano? 'Di ba? So para sa akin, kung halimbawa ang lalaki ay talagang good provider, so talagang magiging maayos ang buhay mo, Madam. Ganun. Kasi isipin mo, kung halimbawa makikita mo yung iba, ito my own experience, okay? 'Di ba dati hindi ko ako makapagsalita ng kailangan laliman ko yung Tagalog para hindi maintindihan ng asawa ko. Dati meron akong nakaraan na magandang provider din siya. Kaso wala siyang emotional intelligence, okay? Kaya lang eto nung bago ko makilala, 3.5 kasi years single ako bago makilala yung asawa ko. So ngayon sabi ko, ba't nakikita ko, tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, bakit ko nakikita yung mga katrabaho ko, opisina ko, ang asawa nila, ang babait, mga good provider, wala silang problema, kahit saan kami, halimbawa, may aura kami, may gimmick kami, wala silang problema, Madam. Kasi yung jowa nila, ang mga asawa nila, ang mga magpo-provide. Masaya lang sila, pero ako, stress-stressan kasi never ko nakasama yung chururot ko sa aura, ganto ganyan. So ako, simula nung makita ko sila, ginawa kong inspiration. Instead of mainggit, hindi. Ginawa kong inspiration, sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko ng partner na hindi lang good provider, nandyan para sa akin. So pinagdasal ko yun. Pinagdasal ko talaga yun. Papa Jesus, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Specific talaga. Tapos masarap pala, ma'am, ang feelings. Oo. Sa dami kong hirap na pinagdaanan din, masarap pala ang feelings pag ang lalaki ay good provider. Yung tipong hindi ka mag-iisip. Ito, real talk tayo sa mga Pilipina, okay? May yung sahod natin, hati-hatiin natin yan, pampadala, pang sarili mo dito, pampaganda, pang di ba? Kung halimbawa mag-share ka pa sa jowa mo, ay na lang. Mayroon din ako palang ganun dati. Parang chururot, tapos bawat aura namin sharing, ayoko na sharing kasi sabi ko nga magjowa pa lang tayo, sharing na. Paano kung halimbawa mag-asawa tayo, ako magpapakakuba ka, trabaho ka, tutulong sa'yo, wag na. Kung hindi mo kaya mag-provide para sa akin all, ayoko na. Ganun yung ko, ma'am. Kasi ay ginawa kong inspirasyon yung mga tao sa paligid ko, bakit sila deserve nila na magkaroon ng jowang provider, maging masaya sila, tapos bakit ako, parang ganun. So, parang lang yun, parang 2 months 3 months ayoko ng ganyan. Kaya nasa sarili natin yan, ma'am. Para sa akin, ikaw, deserve mo. Hindi ko naman sinabing iwanan mo yung jowa mo, pero nasa sa'yo yan. Sa pangkalahatan to.
pangarapin yung maranasan yung katulad ng nararanasan ng iba. Na katulad ko sa awa ng Panginoon, okay, bakit ako nagtatrabaho? Bago ako nagtrabaho ngayon, 2 taon ako. Bago kami magpakasal ang asawa ko, wala akong trabaho. Binubuhay niya ako, sinusustentuhan yung pamilya ko. Pero ako kasi, nung makasal na kami, inisip ko na gusto ko rin magkaroon ng sariling pera. Gusto kong padalhan yung pamilya ko. May nanay pa ako, may mga ano pa ako. So ngayon kami binubuhay pa ako, may mga pinag-aaral ako. Ngayon sabi ko sa kanya, nakiusap ako, magtatrabaho ako. Kaya alam mo, napakabuti ng Panginoon. Yung asawa ko, wala yung pakialam sa pera ko. Ang pera ko, yung sahod ko, akin ko, padala ko sa pamilya ko. Siya, ultimo pang halimbawa, magbabas ako, card ako, taxi, lahat sa kanya yan. Kahit isusubo ko pa, kahit na sentimos, kanya yan. So parang ang dating, yung pera ko akin, yung pera niya amin. Ganun. So alam mo ma'am, share ko lang, masarap sa feeling kung may taong nagpo-provide sa'yo na hindi mo iisipin. Kasi nung dating wala akong jowa, isipin ko pang bayad ng bahay, pangkain ko, pampadala. Wala talaga, kahit pambili ng ganito, walang ganun. So kung ikaw ay may taong good provider sa'yo, masarap sa feeling ng tapasok ka sa araw-araw sa trabaho, uuwi ka sa bahay, hindi mo isipin na walang bigas, wala akong pampadala, o hindi ko, sa awa ng Panginoon, ganun. Kaya ito, binibigay kong sa'yo, hindi ko naman dinidiscourage pa, pero gusto ko lang sana maging, maano mo sa feeling mo na, gusto ko rin ma-experience na yung tipong gigising ako sa umaga na hindi ako mag-iisip ng pambili ng bigas, pambili ng ulam, pampadala, kasi merong akong may tumutulong sa akin na isang tao. Ganun. Deserve natin lahat yun. Ganyan. Ako lagi ko tinatandaan yung sabi ni Vice Ganda talaga na huwag kang jujowa kung wala kang pera. Ito para to sa mga lalaki, hindi isa para sa babae. Yun lang po. Personal opinion ko lang, ma'am.